Sa mga nagsasabing nagsayang lang ng gasolina ang ating presidente dyan po sa Australia kasi nakadalawang balik daw ito ka-coffee. Napapahiya kayo ngayon ka-coffee dahil pumalo po yan ng 1.53 billion pesos US dollars ito ka-coffee ha. Ang halaga po ng investment na iuuwi ng ating presidente dito po sa Pilipinas. So yan, naku, maraming trabaho na naman po ang maibibigay nito para sa ating mga kababayan at napakagandang balita na naman po ito. May mga napapahiya na naman dito sa bitter lagi sa ating administrasyon. Anyway, nasa balita ng PhilStar, diretso na tayo dito. Ang Pilipinas po ay mag-uuwi ng 1.53 billion US dollars yan ha. Gano'ng karami yan ka-coffee? Siguro mga 70 billion pesos ang halaga niyan. Ng investment po mula dyan sa Australia. Napakaraming trabaho na naman ito ka-coffee. Dagdag mo pa doon sa previously nakuhang investment na ng ating presidente mula sa pag-ikot niya sa iba't ibang bansa. Oy, congratulations agad ha sa mga nag-effort dito, sa mga opisyalis po natin ng gobyerno ng DTI na isa din po sa nagtrabaho para makahikayat ng mga investors na pumasok dito sa Pilipinas. Ayan, congratulations na po agad sa inyo. Maraming salamat na po agad dito sa napakagandang balita na ito. February, March pa lang ka-coffee yan ha. Bilyones na ka-coffee ang investment na ating nakuha dito. President Marcos Jr. has secured deals worth 1.53 billion or 86 billion pesos. Mali ako ng estimate estimate ko conservative pa 70 billion pumapalo pala yan ka-coffee ng 80 billion pesos ka-coffee. Napakalaki nyo ito ha. 86 billion in investment during the Philippine Business Forum dyan po sa ASEAN-Australia Special Summit na naganap po sa Melbourne. According po yan sa Presidential Communications Office. Kanina lang po yan, itong balita na ito ha. Uy, malaking bagay ito ka-coffee para sa ating mga kababayan. Kumbaga, kung ang ginastos sa gasolina o ginastos pamasahe ng ating presidente, bagamat may sariling aeroplano yan, o ginastos sa preparation, tubong lugaw pa dito ka-coffee sa napakaraming pera na ito once na ma-realize yan itong mga investment na ito na pumasok na talaga yan dito sa Pilipinas. Speaking at the summit, Trade Secretary Alfredo Pascual said that the 12 deals are set to boost investments between the Philippines and Australia, aiding Philippine economic growth. Exactly. Ito mga pera na to, hindi mo lang namamalayan ka-coffee kasi kung tuloy-tuloy mangyayari itong ginagawa ng ating presidente, sige, makakuha ka sa isang bansa, sabihin natin, sige, 50 billion lang makuha mo dyan sa isang bansa na yan. And then, pupunta ng ibang bansa, makakuha ng 50 billion o 25 billion lang. Hindi mo namamalayan yan Sobrang yaman na ng Pilipinas dahil sa dami ng mga perang pumapasok sa atin. Investment po yan mula sa iba't ibang bansa. Darating tayo dyan ka-coffee. Darating tayo dyan sa punto na mababayaran natin yung utang natin o hindi naman totally matatapos. No? Pero malaki yung mababawas sa utang natin. Maganda yung sahod na tinatanggap ng ating mga Pilipino at magiging option na po sa kanila ang pangingibang bayan dahil nabigyan na sila ng magandang trabaho dito sa Pilipinas. These agreements signify our unwavering commitment to excellence and fruitful partnership spanning diverse sectors such as renewable energy, waste-to-energy technology, organic recycling technology, countryside housing initiatives and establishment of data center, manufacturing of health technologies, solutions, and digital health services. Dagdag pa po ito ni Secretary Pascual ng DTI. At mas marami pa ka-coffee ang darating in the coming months ka-coffee. Kaunting antabay lang tayo, kaunting hintay na tayo at gaganda rin po ang Pilipinas. Dadami ng dadami itong mga banyagang negosyante na mamumuhunan po dito sa Pilipinas. Maraming trabaho po ang malilikha nito. Kaya sa mga inggit dyan, pikit na lang kayo ka-coffee dahil medyo maganda ang ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Kung hindi ninyo masikmura yan dahil hindi kayo nabigyan ng posisyon o hindi nyo masikmura yan dahil hindi nyo bata itong si Pangulong Bongbong Marcos, kailangan nyo maghintay. Pikit na lang muna kayo ka-coffee. Huwag nyo lang siraan ng gobyerno dahil once na mag-succeed ang gobyerno, marami po ang makikinabang dyan. Kaya tumulong na lang kayo. No? Huwag na kayo, tama na yung paninira ninyo sa gobyerno, paninira ninyo kay PBBM. Maging masaya tayo dito na maganda yung nagiging takbo ng kanyang leadership ngayon. Alright, sige. Anong say ninyo dyan ka-coffee? Sige, ilagay ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mababasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Yeah, si Ma'am Marilyn Mariano. Hello ka-coffee. Magandang gabi po sa inyo. Happy viewing po sa inyo ha. Tama na yan Brad ha. Sinabi mo hindi agad-agad maayos yan. Sabi ni Batman Revero. Correct. Sino ba nagsabing gano'n agad, maayos yan? Hindi ganun yan. Medyo matagal-tagal yan ka-coffee. Hindi ura-urada yan. Ang importante dito, nagtanim ka. Kailan ka pakikilos, di ba?
Kailan mo pa gagawin? Kailan ka pa magtatrabaho? Pag paalis ka na ng termino, saka ka lang magtatanim eh. Hindi mo talaga mararamdaman yan. Pero in the coming days, o sige, malabo na yung days yan. In the coming years, in the coming months, unti-unti mong mararamdaman yan. Importante dito, nasimulan mo na yan. Simulan, actually, 2022 pa lang, sinimulan na po ni Pangulong Bongbong Marcos yan, itong efforts na ito na kumuha ng investment, hikayatin ka coffee, ang mga banyagang mamumuhunan na pumasok po sila dito sa Pilipinas. Kailangan, ikabit ko lang itong headset ko. Ayan. Si Trixie Caballo ang ingay, sabi ni Samlin Harada. Bakit ano ba sinasabi sa iyo? Kay Glide GP, yan, natsyempohan ko rin, naka-live ka-coffee. Alright, sige, thank you. At nandito po kayo, nakatutok po kayo sa atin ka-coffee. Ano pa po yung mga nalagdaan ng ating presidente sa kanyang pagbisita dyan sa Australia? Meron pong 12 deals, kasama na po dito yung 10 memoranda of understanding sa pagitan po ng Pilipino at Australian business leaders at 22 letters of intent o LOIs mula sa Australian leaders looking to invest in the Philippines. Dito naman nagsisimula yan ka-coffee. Itong mga investment na pumapasok sa Pilipinas, nagsisimula sa intent yan, di ba? Kung hindi magsisimula sa intent yan, paano tayo magpo-proceed sa totoong negosyo? Di ba? Kailangan natin magtiwala dito sa proseso dahil dyan naman talaga lahat nagsisimula yan. Ika nga walang big steps kung hindi ka nagsimula sa baby steps. Key MOU involve project like the Tier 3 ng data center, battery manufacturing, yes, sa Mindanao, marami dyan, and the decarbonization solutions deployment. The PCO announced an MOU focusing on plastic waste recycling in the Philippines. Ako, sobrang importante ito sa atin at may merkado dito niyan ka-coffee. Utilizing advanced technology from an Australian university to export sustainable materials. Isa pa pong MOU na sumasakop sa manufacturing and distribution of affordable automated external defibrillator AED solutions. Ito ba yung ginagamit pag ikaw inatake, di ba? The National Development Company o NDC is partnering with the Australian company to transfer waste to energy technology, aiming to convert bio-waste into green fuel. Ito, importante ito ka-coffee kasi magiging bahagi din ito ng ating commitment para sa sustainable development goals. Para po yan din sa kapakinabangan ng Pilipinas. Tayo din makikinabang dyan. Kaya kung bitter kayo na hindi agad-agad mararamdaman yan, antayin nyo ka-coffee. Yung susunod na henerasyon makikinabang dito. Ang importante nagtatanim. Huwag tayong selfish dito. Buti nga kumikilos na ang presidente natin dito para makapanghikayat ng mga investors na pumasok sila dito sa bansa. Anyway, Entrepman, boss ka-coffee, paano ka nakakatulog kahit panay pagkakape mo? Wala nang effect sa atin ka-coffee itong caffeine. Parang normal na ito sa atin ka-coffee. Nakakatulog pa. So, tapos tayo usually 11, 12, mga 1 o'clock makakatulog na tayo ng ka-coffee. Kumbaga, nag-adjust na yung katawan natin sa kakaka-coffee. No? Nasanay din yung katawan natin. Kay Mio, nakikinig po sa atin. Hello po sa inyo, ka-coffee. Happy viewing po sa inyo. Sige. Alright, sige. Comment lang kayo dyan ang inyong opinion, ang inyong reaction. Kung di lang sa 60-40 na yan, lahat sana ng nakausap na investors, ni PBBM nandito na, ang dami na sanang trabaho. Yes, kaya kinakailangan natin baguhin ang ating saligang batas. Diba? Amyendahan natin ang ating saligang batas dahil may mga restrictions nahaharang Ang dami sanang investment na pumasok during the term of Digong pa, during the term of Aquino. Marami sana mga investment yan na pumasok na sana dito sa Pilipinas. Ang problema, dahil sa mga restrictions sa ating konstitusyon, syempre, lilipat na lang sila sa ibang bansa. Lipat na lang sila sa ibang bansa dito sa Southeast Asia. Sayang yung mga investment na yan. At even yung mga constitutionalist, mga nag-frame nitong konstitusyon at mga eksperto sa saligang batas, sumasang-ayon din sila na baguhin natin ang ating saligang batas. Amyendahan natin. Dito lang tayo sa economic provisions kasi ibang usapin na yung ibang usapin na dyan yung pag-amyenda sa mga political provisions. Doon muna tayo ka-copy sa mga economic provisions. Nico, aalipihin lang tayo, fully owned ng foreigners. Hindi naman, Nico, no? Kasi may mga restrictions pa rin. Hindi, may safeguard ka pa rin dyan. Actually, limited lang yun Ano ba yung pinag-uusapan dyan? Education, no? Education, advertisements, yan yung mga magiging focus lang. Definitely, pag-aari ng media, hindi nila pwede gawin yan. At marami pa pong mga bagay, no? Actually, kaya marami pang dapat pag-usapan dyan. Hindi man basta-basta yan, ka-coffee. Marami pang debate ang magaganap dyan sa Kongreso.
Ma'am Nilda Galvez, 181 likes, 413 viewers. Please press the like button mga ka-coffee. Oy, thank you, Ma'am Nilda Galvez. Ayan, baka di pa kayo naka-like ka-coffee. O sige, click nyo naman po yung like. Yan, nandiyan dyan sa baba. Click lang po yung like. Inaantay lang natin si Attorney Franklin at move on tayo sa ating next topic. Dina Pangisban Inocencio, oy, good evening sa inyo, ka-coffee kay Elidoro Dalaglagan. Basta pag magulo na ang Pinas, baka military junta na. Sibat gyud pag di nakasabot ang mga military, matulad tayo sa ibang nation. Mukhang malabo naman, ka-coffee, sa ganyang sitwasyon dahil yung mga nagbabanta na hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, unti-unti ka-coffee kumakambyo yan, medyo umaatras na itong mga tao na yan na tila nagbabanta, ka-coffee, na hiwalay itong Mindanao. Nagre-retract na sila ng kanilang statement, ka-coffee. At yun lang naman yung isa sa yun lang naman so far yung medyo threat sa administrasyon na ito, itong ginagawa ni Digong, pero unti-unti nagbabaklas na ito, nag-withdraw na ito ng kanyang mga statement. Alvin Alcantara, nakikinig sa atin na dyan sa Vienna, Austria. Happy viewing po sa inyo dyan sa Vienna. Guten Tag po sa inyo. Kay Lisa Reyes, anti-Marcos lang ang hindi nakakaramdam sa mga nagagawa ng Pangulo. Correct ka dyan, ma'am. Biruin mo. Diyan na mismo sa ibang bansa, napansin na mismo nila yan. Itong Lowly Institute, napansin na nila mismo. Sa loob ng 18 months na panunukulan ni Pangulong Bongbong Marcos, napansin na agad nila yung changes under the leadership of Pangulong Bongbong Marcos. At ang tabay pa tayo, ka-coffee, mas gaganda pa po ang Pilipinas under this leadership. Yung mga hindi naniniwala dyan, bahala kayo. Huwag na kayo maniwala, ka-coffee dyan. Lagi naman kayo kontra sa ginagawa ng ating administrasyon. Dahil siyempre gusto nyo, kayo lang yung magaling, bahala na lang kayo dyan. Hanggang 2028, ganyan yung attitude nyo. Bahala na kayo maniwala sa gusto nyo paniwalaan. Basta kami, naniniwala kami sa administrasyon na ito, naniniwala kami na gaganda po ang Pilipinas para sa kapakinabangan ng maraming mga Pilipino. Wilfredo Ancheta, good evening, ka-coffee, watching from Sharia. Grabe na talaga sakit ni Roque. Siguro sakit niya inggit, pinangunahan pa rally nila dyan. Actually, yes, nagkaroon sila ng rally. Prayer rally ito para ipagtanggol si Pastor Apollo Kibuloy. May ginawa silang rally dyan sa Maynila ata yan. Actually, hindi naman talaga prayer rally yan. Kampanya na yan, ka-coffee. Naghahanda na yan para sa kanilang pagtakbo sa pagka-senador sa nalalapit po na 2025 senatorial elections. Pagsitakbo yung mga yan. Anyway, sige, hayaan natin sila dyan. Tayo naman, alam naman natin kung sino yung ating susuportahan sa nalalapit po na halalan. Sige, kuha na lang inyong kape at let us move on sa ating susunod na topic.